Good day. We are the group of Manog Istorya. Philippines is one of the democratic countries in the world. Today, we will shed light on one of its pressing issues: corruption and public accountability. Subong ng i-rate ninyo 1 to 10 kung gaano nyo gaka-experience ang corruption diri sa Philippines. 10. 10. 10. 10 out of 10. 9. 9.5. Kung parte sa korupsyon, 100%. Dawal man kayuhan. 10. Butang mo abi, simple lagi daw. Simple lagi. Butang talang do kalain ng 100%. Imuon talang 80%. Labang gidi ya korap. Mayor, kamo mga personal experiences nga na-feel nyo gid ang corruption diri sa Philippines kag pwede nyo ni ma-share sa amon. Sang pandemic, wala ang ayuda, imbes na 10K, 6K lang. 6K lang nakuha namon. Sa mga like barangay, mga ano, bala mga scholarships, bala katingan actually nila. Amo na ang gagamay na lang ang ginhatag sa mga estudyante. Yes. So I'm an SK Kagawad. So sometimes nang may gintaya nga mga project balang syempre may mga sobra gid balang nga mga kwarta. Pero syempre as a good nga model sang corruption ng nga ayon sang citizen sa amon nga barangay ang mga sobra na ginabalik ni anamon. But may gid siya iba nga ang kwarta, by example, nang may sobra sa inyo nga project, daw na lang gid nila bala ang money, daw ilan na lang wala nila ginhatag nga sa tawo nga dapat sa tawo na nga ang kwarta. Ari ko sa sales, ang isa ka drum cost 55,000, pero need ko siya i-invoice as 120,000. So beyond that, so 55, ilas mo sa 110, another 55,000 would go to the sinumuntang akong contact. Kay bisan diin private sa may ara di jado ka normal sang corruption sa Pilipinas. So, amo na no, nang mayroon kamo mga effects nga gahakita sa aton nga pumuluyo or sa aton nga like sa inyo balang everyday nga life. Mayroon kamo gahakita nga corruption nga like kumbaga epekto sang corruption sa aton nga komunidad. Yes, like sa amon nga lugar, kada election bemambal sila ipakayon na nila nga man ang adalan. Pero pila na ka terms nila wala Japan. Pero do ka Yes, in terms of in mga infrastructures, balang ginapaobra nila ang mga dalan. Example, di ba, ang mga dalan ng kayo na ang dalan, pero ginaguba pagid nila. So, samtang nga ginakayo ang dalan, di ba, gakakos gisa sa traffic. Amo pag isa sa mga effects. Tapos nang kayo na ang dalan, ginaguba pagid. So ang kwarta, nang gaka-waste na lang gid balahaw, kag wala ta kabalo sa budget nga ina pila ang makwa naman sa mga tawo nga sa mga high ups, bala example ang mga sang propose ang inang project. Ang mga gapigado pagid because sang corruption is. I agree with it. Sige. So, sa ika-fourth na question naman, para sa inyo, ma'am, sir, may ara kamo ayhan gakita pa nga pamaagi or solusyon nga pwede pa ni siya mahagan-hagan ang corruption sa Philippines? Hello. Depende na lang guro sang sang leader sang mga Philippines na president like that. Although suntok sa buwan, usually ang start pa sina ang mga wala pa kwartas dalom mo. So siguro kung sa dalom pa lang dugi na practice na bala basi mahuya pa lang ara sa babaw. So amo lang na nakita ko nga kung sila pa lang di sa dalom nang gina-practice na nang muna nga nang tuod bala ang servisyo mo all out, hindi ka magpabayad,
kung ano ang rules, ano ang regulations ng isa ka department, sa isa ka store, sundon without the position, without sa imong estado sa kabuhi. Basic pa lang. Like, depende man abi sa mga voters mo, magpili sila sa ilang ginaboto. So, ang mamba ko lang tani, ang mga gapadalaga ng mga professional like mga lawyer or mga ano bala, may mga degree, hindi mga celebrity bala or something. Kaya mo na laban sa mga gapadalagan mo. Though fame na lang bala. Ang agree ko kay I think nang kinanglan ta paminsaran gid kun sino aton boton like hindi agree ko sa ginambalyang hindi lang kung sino ang famous. Magpili ka mo sa politiko nga mayo, nga sincero. Ano mo na, dalal, ano na ganyan sige ko? Why hindi kita ka basol sa politiko. Ana ka tudlo, publiko, dalalo sa kwarta. Okay, so since mo na no, sa aton pinakalas. So sa pinakalas naman nga question, since na-mention mo na sir no, sa aton palabuton nga election sa 2025, ano ayhan ang inyo mahambal para sa aton nga manugboto this coming year? Choose ka mo sang leader nga ang ano bala ng ano choose ka mo sang leader nga masaligan kag hindi corruption. Ako, for me, damo na akong experience. Barangay elections, presidential elections, pero wala gid ko do feel ko always same lang yapon ang mga leaders ta. Wala na ko ga-expect kung anong matabo sa Philippines. Accept the cash, pero kung anong sa tingin mo ang makabulig sa inyo, sa pumuluyo, lalo-lalo na sa self mo, amo nang ibuton. Thank you to everyone who shared your insights today. Did you keep track of their answers? Do you have the same answer as theirs? Or did you miss the important points they made? Don't worry, I got you. Now, at the scale of 1 to 10, 10 as the highest, the interviewees believed that the level of corruption in the Philippines is perceptible at a scale of not less than 5 and as high as 10. This is based from the situations around them and even from the personal experiences. The corruption is observed from different professional fields, especially in politics, where authorities have failed to show their integrity and accountability. Due to corruption, the poor remains poor, and the positions have been defiled and used for personal interests only, not for the good of community. In this upcoming 2025 elections, the interviewees have also shared their advices to the voters, which includes choosing the right leader, who has a good credibility, who will truly care for people and for the country, and who will not abuse the power they will hold. To different ages, truly corruption is never new. A disease that until now has never found its cure, but keeps only on worsening, making everyone vulnerable. In this world where power can come at the cost of integrity, will you be the one who will speak for justice and transparency? Once again, this is Group Manog Historia. Thank you for watching, and please don't forget to subscribe and show us your support by hitting the like, share, comment buttons below. See you next time!